Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon yung pang-apat na impeachment complaint na isinampa laban kay VP Sara. Kasi biglaan ito eh. Tatlo lang yung nandun nakabinbin na kahapon, nako, habang pinipirmahan yung resolution endorsing the impeachment complaint sa Senado, ayun, isinabay nila yung pang-apat na impeachment complaint. So, ano bang nilalaman nito at paano ang depensa ni VP Sara dito sa pang-apat? Okay? So, merong magandang paliwanag ni Attorney Nel, isang magaling na abogadong vlogger. Pakinggan natin ito at dagdagan ko, mag-reaction tayo. Pakita ko po sa inyo ngayon kung ano ba talaga yung constitutional provision with regards to impeachment, the initiation of an impeachment proceeding. So explain ko po muna yung sa side ni VP Sara, okay? So titingnan po natin under the Constitution, nakalagay po dyan is that yung pag-initiate po ng impeachment complaint, dapat po niyan upon filing within 10 days po is malagay na yan siya sa order of business within 10 session days po. And then after po niyan, pag nasa order of business na po, within 3 session days naman po is dapat ma-refer na siya sa appropriate committee, which is yung Committee on Justice po yan. So yan po yung under the Constitution, okay? Tapos titingnan din po natin dyan sa Constitution, nakalagay po dyan is yung House of Representatives din po has the power to promulgate their rules with regards to impeachment proceeding. So ngayon tingnan po natin yung rules ng 19th Congress in relation to impeachment proceedings. Ang difference po ng rules ng House of Representatives at ng Constitution is dun po sa rules ng Congress meron pong additional requirement, which is dapat daw po i-file yung impeachment complaint sa Office of the Secretary General, tapos yung Secretary General is i-refer niya to ngayon sa Office of the Speaker. So dito po ngayon papasok yung first argument ni VP Sara. Yan. Kasi kung titingnan po natin dun sa constitutional provision regarding the filing, wala naman pong requirement na dapat sa Office of the Secretary General ifa-file and then a referral to the Office of the Speaker. Ang nakalagay lang po sa Constitution is that after filing po within 10 session days is dapat malagay na siya sa order of business ng House of Representatives, and then after po nung 10 days is dapat within 3 session days is ma-refer na po siya dun sa Committee on Justice. So dito po lalabas ngayon yung first argument for VP Sara, considering na yung additional requirement kung saan dapat sa Office of the Section muna i-file and then an eventual referral to the Office of the Speaker, pwede po niya matalo or it will go against dun sa 10 days and 3 days rule na required lang po ng Constitution natin, di ba? Kasi kung titingnan po natin ang nangyari po dito sa situation ni VP Sara, yung una pong impeachment complaint na final sa kanya was on December 2 pa po. Tapos ngayon titingnan po natin yung fourth impeachment complaint is today lang final, which is February 5 or more than 2 months after the first filing, okay? At ang reason po kung bakit ina-emphasize ko na important talaga na dapat sundin lang yung 10 days and 3 days rule ng Constitution is because once po kasi na initiate na properly initiated na ang isang impeachment complaint, papasok na ngayon yung 1-year bar or yung prohibition to file another impeachment complaint. Okay, so yun po talaga yung importance itong dinidiscuss ko. Kasi kung susundin po natin yung Constitution lang, yung 10 days and 3 days rule, dapat po matagal nang na-refer sa Committee on Justice yung impeachment complaint against VP Sara, okay? And as held po in the case of Francisco versus House of Representatives, the 2003 case, once po na-file na yung impeachment complaint at na-properly refer na po sa Committee on Justice, the impeachment complaint has been deemed initiated, therefore yung 1-year prohibition or bar to file another impeachment complaint already applies. Okay, so if apply po natin yan ngayon sa situation, since December 2 pa nga po yung una, kung nasunod yung 10 days and 3 days, dapat matagal na yung first 3 impeachment complaints is napunta na talaga sa Committee on Justice. At kung na-refer na yun sa Committee on Justice, itong pinaka-present po or pinaka-recent na impeachment complaint, the fourth impeachment complaint which was filed today lang po, February 5, is hindi na pwede tanggapin yan ng Congress because mag-a-apply na po yung 1-year prohibition or yung 1-year bar under the Constitution. So yan po yung pwedeng argument ni VP Sara against the procedural lapses po ng House of Representatives regarding the impeachment complaints filed against her. Tapos pwede rin po idagdag ni VP Sara as additional argument is that kung hindi po mag-step in yung Supreme Court dito to determine the constitutionality of the rules of the House of Representatives, pwede pong ma-abuse yung Constitution considering pwede lang gumawa ng mga additional requirements yung House of Representatives na wala naman sa Constitution, kung saan yung mga requirements po under the Constitution when it comes to the initiation and filing of impeachment proceedings is pwede pong ma-alter or madagdagan ng kung ano-ano na lang requirements
basta maisipan ng House of Representatives. Okay, so quick reminder lang po everyone, kung nag-enjoy po kayo sa video ko, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe. Okay, so i-summarize ko, no? May procedural lapses yung pag-file ng 4th impeachment complaint dahil hindi nasunod yung 10 days rule at 3 days rule. Okay? So, ito, magagaling ang ating abogado ni BP Sara. Isa na yan si PRRD. Hindi pa malaman kung sino yung iba. I believe Attorney Panelo, Attorney Bello, marami. Kaya ito, may butas na naman na nasilip. Technical procedural lapses. Diyan pa lang matatalo na sila. Para bang may nabasa akong comments na sabi, there is divine intervention. Ang Diyos gumagalaw para itong impeachment na sinusulong kay BP Sara ay hindi magtagumpay. Ano yung una? Yung pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado, nandun na, na-submit na. Hindi na impormahan ang mga senador na nandun sa plenary session na nandun na yung impeachment complaint na dapat sana tinalakay na ng mga senador bago nag-adjourn. Hindi natalakay. Ibig sabihin, delayed ang impeachment proceedings for 4 months. So, yun pa lang. Nagkamali na sila doon. There is divine intervention. Sabi ng isang nag-comment. Kaya, ganun ba? So, ito na naman. Inapora nila yung 4th impeachment complaint. Yun, nasilip nitong abogado, si Attorney Nel, na sigurado makikita rin ng mga abogado ni BP Sara na hindi nasunod yung procedures, both internal rules ng Kongreso at saka yung nakalagay sa Supreme Court. So, wag po tayong mag-alala dahil ang Diyos po ang kasama ni BP Sara. Okay? Salamat, Attorney Nel, sa inyong paliwanag. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Namo-monetize tayo dahil sa inyong namo-monetize tayo at nagagamit ang ating income pagtulong sa Talaandig na tribo sa Bukidnon. Okay, so namimigay tayo ng libreng yero at pako para ang mga tribong Talaandig makapagpatayo ng sariling bahay or ma-repair nila ang kanilang mga sira-sirang bahay. Kaya panoorin nyo ang video na ito na kung saan kabalikat kayo sa pagtulong. Salamat sa inyong palaging panonood, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Ni ang balay ni nanay nga matagaan siya og sin. Karon to ang sin nga mahatag sa iya. Hindi pa yung nga lang. Sige, obay ko. Ino nang? Di pa nang. Ito na po ang binigay ni nanay. Nga yero. Ito po, tanawin natin. Nanay. Wala ninyong balay, nay? Sini. Wala ninyong atok. Nayon sa man imong mga istorya karon na tagaan na kagsin.
ug kalipay lang nalipay jud ko. Ug dakong salamat kayo ni sir nga naay iyang kaluoy usab sa amo ang tan-awa ming mga tigulang wa naman ginamo paningkamot. Sa naning kamot jud mi. O nanalamat jud mi nga si sir na aday kasing-kasing sa iyang mga katawhan kay sugo sa magbabaya nga kami makaabot yapon sa hinabang niya. Sige. Dagkong salamat. Oo, salamat.